Hi guys! Magandang umaga sa inyo. Ako nga pala ang inyong obese friend. Today, para sa akin, is a special day because this is my 41st birthday. Alam nyo guys, habang tumatagal dito sa buhay natin, marirealize natin is not all about myself, myself. Pag birthday, lahat yung happiness mo, yung tipong yung mga bagay na binibigay sa'yo, yung mga mahal natin na nagpapaligaya sa atin sa buhay, nare-receive nating blessing. After 41 years, na-realize ko, hindi lang pala dun ng happiness. Hindi lang pala siya yung tipong meron kang bagong ganito, may gamit kang nabili, may sasakyan ka na pundar, may bahay kayong natitirhan. I realized after 41 years na hindi lang dun ang happiness. Ngayon, ito man nakaraan, start ako ng nag-start ako mag-share ng aking low carb journey bandang October. Matagal ko po itong pinag-isipan dahil aminin ko sa inyo, personally, si obese friend nyo, mahihain ako number 1. Number 2, ayokong binubulgar sa public yung story ng buhay ko. Hindi ako ganun kabait sa akala ng lahat na mabait ako. Hindi ako angel. Pero kung kaibigan niyo ako, makikilala niyo ako na hindi naman tayo nangiiwan ng kaibigan. Bagkus pinipili lang natin what matters to me. Ganun po ang personality ko. Kung ano yung mga tao na talaga nagbibigay sa akin ng positivity. Hindi naman sa nangiiwan ng kaibigan, pero may mga wala Ganun talaga ang life We have to grow. Pag ang isang kaibigan hindi natin natulungan mag-grow o ayaw mag-grow, wala tayong magagawa. Kaya ako, na-realize ko after 41 years kailangan mag-focus tayo sa mga goals natin. Dati wala lang akong goal. Ngayon, natuto na akong yakapin na ang goal is napaka-importante sa atin. Alam niyo yon, yung happiness na sinasabi ko, yung tipong natuto ako mag-share. Na-share ko sa ibang tao yung nararamdaman ko, na-share ko sa ibang tao yung journey ko. May happiness pala dun. Alam niyo yun, back in the day kasi hindi ako ganun Sarili lang din talaga ang iniisip ko just to survive, katulad din ng iba sa atin. Iniisip natin, magkaroon tayo ng trabaho, makahanap tayo, makabuo tayo ng isang masaya at magandang pamilya, magkaanak, mapalaki na maayos. Yun naman ang typical di ba? Makaipon ng konting budget, may pera tayo para sa araw-araw nating gastusin. At hindi ko pa nga naiisip yung kalusugan dun Naisip ko lang yan 2 years ago. Kasi 2 years ago guys, namamatay na ako. Di ba nga, doon sa mga nakakilala sa akin, si obese friend nyo po nagkaroon ng diabetes sa kalagitnaan ng pandemic. Muntik na na-amputate ang paa ko dahil na-infection siya. Buti na lang, naagapan natin. Dahil nag-research po tayo at natuto tayo mag-low carb, naiayos ko po yung sarili ko. From 8 medications, ngayon, isa na lang. May isa pa po ako medication. Hindi ko sinasabing perfect na yung health ko. Gayunpaman, everything for me is fine. Wala na yung mga masama akong nararamdaman. Pero syempre, pag napapakain tayo ng mga bawal, yung mararamdaman tayong joint pains. Ganun lang naman Yun lang naman madalas ko nararamdaman, joint pains. Pero guys, yun nga, may happiness sa pag-share ng story. Bagamat yung iba sa atin nagtataka, bakit isang matabang lalaki talks about health, hindi naman siya mukhang healthy. Totoo po yun. Hindi ko po kayo sasabihin na mali. Yung mga nagsasabi ng ganon, hindi ko siya nakikitang bashing Para sa akin, nakikita ko isang kaibigan na nagsasabi sa akin ng katotohanan, which is totoo naman. Pero, sana, mas maganda kung pasyal-pasyalan niyo yung profile ko para makita niyo kung ano yung itsura ko dati, 2 years ago. Itong ginagawa ko, pinag-isipan ko po mabuti to. Hindi ito madaling naging desisyon ko. Nagpaalam pa ako sa wife ko, sa family ko, na mag-share ako ng story ko. Kasi feeling ko, may utang ako sa mundo, sa society. Dinala ako ng sitwasyon, or para sa akin, pwede ko sabihin, ang Lord, hinayaan niya ako, pumunta sa isang sitwasyon na madilim.
pagiging morbidly obese at very young age. Dinala ako ni Lord sa sitwasyong yon. Hindi dahil wala lang. Hindi ako naniniwala na ganun lang. Lahat ng bagay sa mundo, para sa akin, is may reason. So, ang reason, palagay ko, baka eto, gusto kong i-share sa mga katulad ko na nagkasakit, na obese, baka sakaling maagapan nyo pa, o kung may karamdaman kayo, maagapan nyo pa po ang sitwasyon nyo, yung current situation nyo. Kasi po ako naagapan ko. Hindi ko sinasabing hindi ako mamamatay, hindi ko sinasabing okay ako forever. Who knows, di ba? Pero po sa akin, naayos ko po yung health ko. Gusto ko lang po i-share, kaya po ako nag-share. Dito sa ating society, dito sa mundong ginagalawan natin. Nag-aambag lang po ako na sana mabuwasan yung mga katulad kong obese na nabiktima ng mga maling pagkain, mga maling desisyon sa buhay. So, ngayon, bangon po tayo. Today is, yun nga, nabanggit ko, is my special day. Birthday ko po ngayon, 41st birthday ko. At nagpapasalamat po ako. Dati po kasi wala po naniniwala sa akin, nagtitiwala. Pero dahil nabigyan po tayo ng opportunity, nakapag-share po ako dito ng life story ko. Ganon din dyan sa GMA, sa Caradox. Waiters Day, yun nga, yung pinalabas nung nakaraang linggo. Yes, na-share ko po yung story ko. Para akong nabunutan ng tinik, tsaka para akong nanalo sa loto. Yun yung feeling na makapag-share, makapag-inspire ng mga tao na hopeless. Yun po talaga yun. Well, si Obese Friend po hindi po nandirito sa social media para lang mag-entertain. Nandito ako sa reality. Gusto ko po aware kayo na ito yung mga nangyayari sa buhay. Sa buhay ng isang obese. Sa buhay na may sakit. Nabanggit ko, 2 years ago, namamatay na ako. Alam nyo po bang gumawa na po ako ng video na nagpapaalam na ako sa wife ko, sa daughter ko, dahil naniniwala ako na may mangyayaring hindi kagandahan sa akin dahil na pandemic nga ako. Naging COVID patient ako at hirap na ako huminga ng mga panahon na yun. Plus, may gout at saka may sugat ako sa paa. Lahat, nandun na yon. Kaya tapos dahil pandemic, di tayo makalabas, mahirap kumita ng pera. Feeling ko gumuho ng lahat ng sa akin. Kaya nag-breakdown ako at gumawa ako ng video para sa family ko. Gayunpaman, sinubukan kong bumangon, inayos natin ang ating sarili. At ito na tayo ngayon, guys. Nagpapasalamat ako sa mga viewers, subscribers, mga viewers na hindi nagsasubscribe pero nagbo-view. Sa mga nagko-comment, positive, or hindi ko talaga nakikita negative comment yun eh. Para sa akin, more on kaibigan na nagsasabi sa atin ng katotohanan. Na-appreciate ko kayo, mga basher. Dahil once in my life, been a basher. Kaya naiintindihan ko kayo. Kaya guys, maraming salamat po sa libo at hundreds na nagtitiwala kay Obese Friend. Naway yung oras nyo ay hindi masayang sa mga bagay na sinishare ko. Ang aking low carb is low carb for obesity, for mga may sakit, diabetes, fatty liver, at may gout. Yun po talaga ang problema ni Obese Friend. With syempre, may fatty liver, hindi mawawala yun. Dahil pag may diabetes ka, automatic nagpa-fatty liver na tayo. So yun guys, nagpapasalamat ako. Special day guys! Thank you! 41 na ako guys! Ang kunat ko na! Hindi natin alam kung hanggang kailan na mabubuhay tayo sa mundo, pero abangan nyo ang journey ko. Baka someday, hindi natin alam. Baka mas lalo akong tumaba sa low carb, or pumayat ako, or nagmaskulado ako someday. Hindi ko po alam guys. Ito po ang masasabi ko. Sana inspire lang po tayo ng tao. Dito lang tayo para mag-inspire at ma-perspire kapag nag-exercise tayo. So, keep it up. Let's do it. Laban lang. Low carb all the way. I'm your lab guinea pig. So big. Kita nyo naman, ang lawag na ng damit ko. Oh, I'm your best friend. Obese Friend. Bye-bye. Kaibigan ang importante, hindi followers para sa akin. Salamat! Sabi nila, opportunity knocks once in our lifetime. Ang tanong ko dyan,
Ano bang opportunity kumakatok sa ating mga pintuan? Opportunity to work or gain something for ourselves? O ang opportunity makatulong sa iba na wala nang malapitan, wala nang pag-asa? Ako ang inyong best friend o best friend. Hanggang sa susunod.